Welcome sa akong show. Kinabuhi uban pa uban ni Engineer June Esma. Syempre, kini si June Esma mag-awhag kaninyong tanan nga mutan-aw mo sa akong show dinhi lang sa akong Facebook profile o Facebook page. Kay sa akong programang Kinabuhi og uban pa maghisguta og daghang kaayo mga dapat natong hisgutan na makatunan nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi ug uban pa. Uban nimo og ako og ang imong tibuok pamilya dinhi lang sa akong programang Kinabuhi ug uban pa uban ni Engineer June Esma. So karong adlaw atong hisgutan ang nahitabong linog nga kinahanglan gyud pila namang gyud na kabeses gisulti sa ato sa gobyerno nga mangandam gyud ta kanunay. Mangandam ta kanunay kung unsa man mga emergencies dapat kitang tanan kabalo kung unsa ang buhaton nato matag pamilya. Tan-awa unsang nahitabo. Daghan kaayo ang mga pamilyang apektado kay wala man ta makabaw, wala ta makabantay nga katong linog mahitabo gyud ana mga oras sa alas 10 sa gabi. Habang ang uban nangatug na, habang ang uban naglingaw-lingaw pa, habang ang uban nagpaso-paso pa tungod kay naay competition nga nahitabo dinhi sa syudad sa Sugbo anang adlaw. So manang giingon nato nga kinahanglan we don't know our present. That's why we need to enjoy. O we don't know what will happen tomorrow. Sa dapat kitag yung tanan, dili gyud maghinambog. Dili gyud maghinambog nga mao nang ingon ana kay ngano dato ka, pobre ang uban, daghan ka, ang uban wa, nakanindot ka og sakyanan, ang uban naglakaw. Di ba ka mauwaw nga naglakaw ka? Nga wala kay tsinelas? Or kinsa man ang dapat mauwaw? Kadtong nindot kaayo ang sakyanan, pero ang iyang sakyanan kinawat? Agoy. Mo na laing topic nato paghisgutan nga nagkaguliyang nagyud ang Senado ug ang Congress ug ang tanan mga katawhan nga na involved anang mga giingon natong challenges of the government. Dili na lang nato ingon nato nga maggamit ta og mga negative words, pero kitang tanan dapat wala gyud tay ikapanghambog kay unsa man ang atong kabtangan kung uyugon ta sa Ginoo. Nakabantay mo usara ka uyog sa Ginoo, wag tang ang tanan. In fact, sa atong programang Kinabuhi og uban pa hisgutan nato nga ang usa ka OFW nagtrabaho og 15 ka tuig, nakapundar na og balay, nanindot na ilang balay, pero sa usara ka tayog nahimong 2 floors ang ilang balay. Ang ilang 3 floors nga balay nahimong 2 floors. Ang uban kay nabungkag yun sa usara ka uyog sa Ginoo. Mao nang giingon nato nga kitang tanan dili gyud ta magmalaki, dili ta moingon nga sikat ka, dili ta makaingon nga mas maayo ang inyong kinabuhi kay nganong kitang tanan naagyo tay role sa life natong tanan. We are all intertwined and interconnected. So natay mga workers, natay mga kliyente, natay mga supervise, natay mag-lead, natay mga leaders, natay mga followers. Ingon ana ang kinabuhi ug uban pa. Mao na nga sa atong programa Kinabuhi ug uban pa dapat ato yung katunan ang tanan. Mao nagiingon nato nga pagtan-aw mo sa mga videos that are ingon nato nga naatay mga katunan kay ngano sa tinud-anay lang naagian na nato pero we just don't realize nga nakatunan na nato karon lang ta na naka-realize nga importante di ay labi na gyud kung wala nato ang mga taong kababa mo nga karon ra nako na realize nga I should have been spending much of my time with my parents. Kaysa una nagsigog pangitag kwarta, busy kaayo ko all the time. Katapos karon nga wala na sila, diha na nako nakaingon ko, so sayang tong panahon na nga busy ko, dapat during the time nga busy ko, dapat busy sad ko og spend time with them. Well, I was doing something for them, pero lahi man gyud nang naagud nimo na ang katapad nila kay my mother don't like to stay with me. My father was staying with me, pero gusto man ako nga mag-uban sila. Pero manang giingon ako nga
unsa man tong panahon nga nung wala man ako nabuhat. Kay nga no, I was also preoccupied myself because I have my own concerns. Kay na ako'y mga anak, na akong atimanon, nasa ko'y ginikanan nga akong atimanon, pero wala ko ka-realize during that time na dapat ako itong giusa. That's why I'm always telling my kids nga, kinahanglan, spend so much time with your children because moabot ang panahon nga dili na sila maganahan mo uban nimo. Kay naa na sila mga circle of friends, but even then naa na sila circle of friends, kinahanglan bantayan gihapon hangtod that they will become independent and successful, and you will already know that they are so independent and capable of deciding or coming up with a decision nga makaprotektar nila, makapaayo nila o sila mismo makabaw na muhatag og solusyon o mga problema. Mao nang kinahanglan, communication is very, very important in every family. Pero kung kamo ang naa diha karon nga nagtan-aw sa akong programa nga naa pa mo'y mga inahan, mga amahan, please spend time. Share to them what you can. Kay ngano, moabot og panahon nga wala na sila magmahay mo. Magmahay mo nga wala ka ka-spend. Especially during the time nga naa mo tapos wala mo mag-spend og time with them. Bisad ino na to nga lagyo mo. But you can always communicate. You can always call. You can always have Facebook or messenger call just to say hello, or you can just text or just communicate, or else you can continuously monitor on what they're doing. Tapos like lang ka dito all the time. Then makakita na sila nga connected ka or connected sa sila nimo, and that will make your world, our world, too small. Bisag unsa kalayo ang inyong mga anak ug ang inyong ginikanan, we can always make it too small at this time because of our digital era. So karon, naa pa bay rason ug ang tao dili maging successful or dili magmaayo? Of course, murag wala na kay ngano all the informations are already and it can easily be accessed at this time. Pero ang problema na makay-load, mausad na ang dakong problema kay there are so many people at this time nga bisag load, why ikapalit? Why ika-load? So, meaning to say, you will still be deprived sa pag-access sa mga information. Ug ang imong information, dili ka kabaw kung unsa ang imong dapat tan-awon, diha sad ka maalaot. Kay ngano, since the information is so accessible, you will be confused kung unsa gyud dapat natong tan-awon nga maka-learn. Now, it will totally depends on your priorities. Kung maayo ang pagpadako nimo sa imong ginikanan, then I'm sure you will excel. But kung dili maayo ang pagpadako nimo, definitely you will have a mess life. So I hope that you learned something out of this short video that I have din sa akong programang Kinabuhi ug Uban Pa. Pero ang atong dapat hisgutan, dapat ang linog. So dapat kinahanglan preparado gyud ta all the time. Bisag walay linog o naay linog, dapat preparado pa ta all the time. Bisag naay sunog o wala, preparado gyud ta all the time. We don't have to rely on the government. Kay ngano, the government can only do for everybody. Dili na pwede mabuhat sila o dili applicable to all. It must always be applicable to all. But there will always some special cases kung kadto sila, namatyan gusto sila, then definitely the government will do something. The government will do something at least to listen up the load that you have been experiencing during that time. Pero that's not the responsibility good of the government nga sila good amudo pa sa tanan. Every family, every one of us must take good care. Mao nang kinahanglan mangandam ta. Mangandam nga naay kwarta, mangandam nga naay naka-standby for emergency, mangandam ta kay dili sa kanunay na ay manghatag nato. Parehas karon, okay ra kay naapay daghang manghatag. In fact, nang hatag sad mig appeal. Pero naasad tay, I would like also to thank our benefactors who contributed cash in the form of cash all the way from Australia, from the family Abilaneso.
sa Australia, kay Joanna May and her husband. Thank you so much. Og na ako'y isa ka anonymous nga nag-donate og 5,000 pesos. Thank you so much. And you know who you are, and I hope that the amount of money that you have extended will be able to, well, definitely be able, because we bought water and we will be buying some other things so that we can distribute it to the most the people who need it most. So daghang kaayong salamat sa nag-support. So now, tungod sa atong gitawag natong preparasyon, dili tanang tao maka-prepare. That is why we're always, in our program, we're trying to say nga, please be prepared all the time. Kaya ang pagpangandam, dili normal. Pero kung mahimo na ng natong normal practice of prepare your things for tomorrow, then eventually, pati ang atong mga anak o membro sa atong pamilya, maanad that we will always be preparing for tomorrow, so that when tomorrow comes, then dili na ta magdagandagan, dili na mga problema, wala na yung mga away-away, kay tungod ang ugma ato nang nakapangandaman. So, daghang kayong salamat kaninyong tanan sa inyong pagtan-aw sa akong hamubo nga programa dinhi sa Facebook. Kini si June Esma, uban ninyo sa kinabuhi ug uban pa. Bye!